Ano ang pakiramdam ng paglikha ng isang artipisyal na patay na dagat sa bahay na may 5 doniladang asin? Bueno, ang mga lalaking ito ay naghanda ng isang pool at nilagyan ito ng tubig. Pagkatapos ay isa-isa nilang binuklat ang mga bag ng asin at unti-unting ibinuhos sa pool. Gamit lamang ang kanilang mga kamay at ilang kasangkapan, inilipat nila ang tubig upang tuluyang matunaw ang mga asin. At sa loob lamang ng ilang minuto, handa na ang artificial, napatay na dagat upang tamasahin. Ang kakaibang buoyancy nito, ang mataas na konsentrasyon ng asin sa tubig ay nagpapataas ng density nito na ginagawa itong mas mabigat kaysa sa katawan ng tao. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang lumutang nang walang kahirap-hirap kahit na hindi ka man lalangoy. Upang makamit ang Dead Sea-like effect, ang kanilang home pool ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng kaasinan kaysa sa tubig dagat na nangangailangan ng malaking halaga ng asin. Narinig mo na ba ang Cordyceps sinensis? Ito ay isang komplikadong organismo na nabuo kapag ang isang fungus ay nagparasitize sa isang uod. Sa taglamig, ang mga uod at larvae ay nagtatago sa lupa upang hibernate. Kung hindi pinalad, ang isang uod ay maaaring maparasitize ng Cordyceps fungus. Ang fungus ay sumisipsip ng mga sustansya mula sa katawan ng uod upang lumaki at umunlad. Nakalaunan ay pinapatay ang host. Ang mga labi ng uod ay pinagsama sa mycelium ng fungus na bumubuo ng isang matibay na istruktura. Kapag dumating ang tag-araw, ang mycelium ay nagsisimulang tumubo na nagtutulak ng isang stick na parang kayumangging bagay mula sa lupa na tinatawag na Cordyceps sinensis. Ito ay lubos na hinihingi sa kapaligiran nito. Karamihan sa mga ito ay lumalaki sa talampas ng Qinghai, Tibet sa taas na 3,000 hanggang 5,000 metro. Ang kakulangan at mataas na demand nito ay nagpapataas ng presyo. Sa tuktok nito, ang 1 gramo ng fungus na ito ay maaaring hindi bababa sa $100. Kusa na lang gumuho itong istrukturang katatapos lang itayo. Bakit ganon? Ito ay isang espesyal na pamamaraan ng landscaping na tinatawag na urban landscape construction. Ang isang natatanging paraan para sa paggawa ng mga balon ay nagsasangkot ng paggamit ng excavator upang maghukay pababa habang sabay na nagdaragdag ng mga konkretong singsing. Tinatanggal ng excavator ang lupa sa loob ng mga singsing na nagiging sanhi ng unti-unting paglubog nito sa lupa. Ang prosesong ito ay nagpapatuloy hanggang sa maabot ang nais na lalim. Upang matiyak ang kaligtasan at kahusayan, nagpaplano muna ang mga manggagawa ng angkop na lokasyon at pinaghiwa-hiwalay ang pangibabaw na konkreto gamit ang isang road crusher. Habang lumalalim ang balon, ginagamit ang crane para ibaba ang excavator sa hukay habang inaalis ng high-powered pump ang anumang tubig sa lupa na tumagos. Ang mga hinukay na basura ay dinadala sa labas ng balon para itapon. Kapag ang perpektong lalim ay nakamit, ang balon ay natatakpan ng konkreto. Ang pamamaraang ito ay nag-aalok ng isang mas ligtas, mas maaasahan at cost-effective na diskarte kumpara sa mga tradisyonal na pamamaraan.